pangalawang mata. Yung pangalawang mata ko naiwan, no? So, darako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Sa oras pong ito ay ang mensahe ko katulad po ng mensahe po kanina, kasi mahirap yung pabago-bago ang mensahe, no? So yan, ang ating pong mensahe ay patungkol po sa kilala mo na ba ang iyong Diyos? Kilala mo ba ang Diyos? No, ikaw tayo, kilala mo ba ang Diyos? Yan. No, yun po ang ating pag-aralan kasi marami po mga tao na nagsasabi kilala ko ang Diyos. No, kilala ko ang Diyos. Ngayon, malalaman natin dito kung sino yung nakakakilala sa Diyos at yung hindi nakakakilala sa Diyos. Bagamat sila tumatawag sa Diyos, pero ang totoo, hindi nila kilala ang Diyos. Dahil sabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Kundi ang lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang na sa langit. No? Ibig sabihin, malalaman natin dito yung nakakakilala sa Diyos at yung mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. No? So dito, sinasabi ng Biblia, una, sinabi ng Biblia na wala pang taong nakakita sa Diyos. Wala pang taong nakakita sa Diyos. Pero dito, meron pong nagpapakilala sa Diyos. Nasabi doon sa John chapter 1 verse 18, nasabi ni Jesus Christ, si Jesus Christ ay may sabi nito, nung siya ay narito pa sa mundo, nung siya ay naging tao katulad natin, ang layunin niya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay nagkatawang tao at siya ang nagpakilala sa Diyos. Siya ang nagpakilala sa Diyos. Kasi sabi nito sa John chapter 1 verse 18 na sinasabi ng Biblia, kailanman ay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpapakilala sa Ama. Natatanging Diyos at minamahal ng Ama ang nagpapakilala sa Ama. So, sino yon? Si Jesus Christ. No, si Jesus Christ yung Diyos na minamahal ng Ama. At siyang nagpapakilala sa Ama. No? So, doon ay pinakikita ng Biblia na sinasabi ng Biblia na wala pang nakakita sa Diyos. Ngunit, ipinakikilala siya ng ating Panginoon. Pinakikilala siya na kapag nakilala natin si Jesus Christ, 100% kilala na rin natin ang Diyos. No? Kilala na rin natin ang ating Panginoon. Dahil sinasabi ng Biblia sa aklat ng banal na kasulatan doon sa 1 John chapter 4 verse 12 hanggang 13, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap ang kanyang pag-ibig sa atin, naging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. So dito ay sinasabi ng Biblia, kapag tayo ay nagmamahalan, nag-uunawaan, ay nasa atin ang Diyos. At sinasabi ng kailanman wala pang nakakita o nakakakilala sa Panginoon maliban sa ating Panginoon Kristo. Maliban sa ating Panginoon Kristo, sapagkat ang sinabi ng banal na kasulatan na siya lamang ang nanggagaling sa Diyos at siya lamang ang nakakakilala sa Diyos. At siya ay pinakikilala niya sa atin kung paano natin makikilala ang Diyos. No, kung paano natin siya makikilala. Pangalawa, paano natin makikilala ang Diyos? Makikilala mo ang Diyos kung kilala mo si Jesucristo. Kung kilala mo si Jesus Christ, ay kilala mo ang Diyos. Dahil ang sinabi ni Jesus Christ ay ganito, sa John 14 verse 7 hanggang 9, sabi niya, kung kilala ninyo ako, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. So, sinabi sa kanya ni Filipi, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiya na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Filipi. Ang nakakita na sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin?
So doon sinabi ni Jesus Christ, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Kung ako'y nakita ninyo, nakita na rin ninyo ang aking Ama. Ang aking Ama. So doon ay pinakikita ng Biblia na bakit sinabi ni Jesus Christ yun? Sabagay sa John chapter 10 verse 30 na sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ako, ang Ama ay iisa. Kaya sinabi niya, ang sino man nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang sino man nakakakilala sa akin ay nakakakilala na sa Ama dahil ako at ang Ama ay iisa. So doon ay pinakikita ni G ng banal na kasulatan na makikilala mo ang Diyos kung kilala mo si Kristo. Sumasampalataya ka sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ang bukang bibig mo lagi ay si Kristo. Hindi yung tagapagturo, hindi kami. Kasi kami, sumasampalataya din kami kay Kristo. Kaya hindi dapat nating itaas ang tagapagturo. Hindi natin sabihin, magaling magturo yan. Hindi, kailanman. Walang taong magaling maliban kay Kristo. No? So, si Kristo lamang ang ating bukang bibig. Siya lamang ang ating Diyos at pinaglilingkuran dahil ang sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dahil nga ako at ang Ama ay isa. Kaya hindi ka makakarating doon sa langit hanggat hindi mo kilala si Kristo at hindi mo rin makikilala ang Ama kung hindi mo siya kilala. Dahil ang sabi sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sabagat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So walang ibang tagapagligtas sa mundong tumaliban kay Kristo dahil ang siya mismo ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Sabi sa Biblia, sa pasimula naroon ang salita at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. At walang iba kundi si Kristo yun. No? Kaya sinabi niya, kung kilala ninyo ako, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Hindi yung Kristo na nakikita mo dyan na ribulto, hindi yan. Hindi yung Kristo na binubuhat-buhat, hindi yan. Sapagat yan ay artista na gumanap bilang Kristo. At yan ay tao. Ang nakakita lamang kay Kristo, yung mga alagad ni Kristo. Yung 12 apostol, ito lamang ang nakakita kay Kristo, naging kasama ni Kristo at nakakakilala kay Kristo. Pero sinabi ng banal na kasulatan, mapalad ang mga taong naniniwala kay Kristo, bagamat hindi niya ito nakita. Bakit? Sabagat si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Kaya sinabi niya, 2 man o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Amen po ba? Nandito ba si Kristo? Amen. Sabagat siya Espiritu katulad ng hangin. Bagamat hindi natin nakikita ang hangin, nararamdaman natin ang hangin ay nasa ating kaligitnaan. Amen po ba? Kahit saan ka pumaroon, nandun ang hangin. Ganon si Kristo. Ganon ang ating Panginoon Hesus. Kahit saan tayo naroon, nandun po siya. Kaya sabi niya po sa John 17 verse 11 to 12, ganito sinasabi, sabi niya, at ngayon ako'y papunta na sa iyo, iniiwan ko na ang salibutan ito, ngunit sila ay nasa salibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin. Pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paano ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila'y magiging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa kapangyarihan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang, ibinigay mo sa akin. Ni isa man sa kanila ay walang napahamak, liban sa taong naghanap ng kanyang sariling kapahamakan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, malaya ka kung pipiliin mo si Kristo o hindi. Dahil, ang sabi niya, iningatan ko sila, ni isa man ay walang napahamak, sabagat sila'y sumusunod sa akin, sabagat sila'y nakikinig sa akin, liban lamang sa taong naghanap na kanyang sariling kapahamakan. Ibig sabihin, hindi siya sumunod kay Kristo, hindi siya sumasampalataya kay Kristo. Kaya siya mismo ang umahanap ng kanyang sariling kapahamakan. Pero ang mga taong sumusunod at sumasampalataya kay Kristo ay 100% sila po ay iniingatan ng ating Panginoon. Iniingatan. At ang pangako niya sa atin ay buhay na walang hanggan.
So yan ang ating pinangahawakan at yun ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa gawain ng Diyos. Dahil ang pag-alis natin sa mundong ito, hindi po natin alam. Ang sabi ng Biblia, mayroon kang alam na hindi mo alam. Mayroon kang alam, pero mayroon ka rin hindi alam. Ano yung alam mo? Alam ng tao na siya ay mamamatay. Anong hindi mo alam? Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Yan ang hindi ipinalam sa iyo ng Diyos kung kailan ka mamamatay. Kaya ang sabi ng Biblia, manatili tayo naglilingkod kay Kristo. Manatili tayo sumampalataya kay Kristo. Ano man ang mangyari sa buhay po natin. Dahil kilala natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen! Magkikilala mo ang Diyos. Kaya sabi dito sa banal na kasulatan sa 1 John chapter 5 verse 20 na sinasabi ng Biblia at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang tunay na Diyos. Sabi ng Biblia, tayo ay nasa tunay na Diyos. Kanino? Sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya kapag kilala mo si Kristo, kilala mo ang Diyos. Walang ibang Diyos sa mundong ito. Si Maria hindi po Diyos siya, kaya hindi mo dapat sambahin yan. Ang mga santo ninyo, santita o anuman santo na kinikilala ng mga tao, hindi po yan Diyos. Maliban lang kay Kristo. No? At hindi yung Kristo na nakita nating iniikot-ikot yan. Hindi po yan. Hindi po yan. Yan po ay bulaan Kristo. No? So dyan ay makikita natin ngayon, paano natin, pangatlo last, paano natin makikilala ang isang taong hindi niya kilala ang Diyos? Paano natin makikilala? So ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, Galatians chapter 4 verse 8, nung hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyusan. Yung mga ribulto. No? Kapag marami kang ribulto sa bahay mo, ang sabi sa Biblia, hindi mo kilala ang Diyos. Kasi ang Diyos ay mapanibuguin. Ayaw ng Diyos na sasambahin mo siya sa pamamagitan ng ribulto. Ayaw ng Diyos na sasambahin mo siya sa pamamagitan ng larawan ni Kristo o larawan ni Maria o larawan ni Santito o anuman santo dito sa mundong ito. Ayaw ng Diyos na sumamba ka sa mga bagay na yun. Bakit? Sabagat ganito ang sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 1. Exodus chapter 20 verse 1 ay ganito sinasabi ng Biblia. Nang sabi niya, sinabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto sa Ehipto nung kayo naalipin. Huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyong paglilingkuran o sasambahin dahil akong si Yahweh ay mapanibuguin. Parurusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin hanggang sa ikatlo at kaapat na saling lahi. Ngunit ang mga umiibig at magmamahal sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa ikatlo at kaapat na saling lahi. So yan, makikita natin, ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng larawan, ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng ribulto para siya sambahin, sabagat siya nga po ay mapanibuguin. Ibig sabihin, siluso ng Diyos. Ang gusto niya, sambahin mo siya sa tunay na Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, sabagat ang Diyos ay Espiritu. Hindi po siya nakikita, hindi po siya nahihipo. Ang sabi doon sa Deuteronomy chapter 4 verse 15 hanggang 16, nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Sinai, wala kayong nakitang anyo, kaya mag-ingat kayo. Mabuti, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao. Maging kalarawan ng tao, ayon ng Diyos yun. Nasambahin mo siya sa pamamagitan ng larawan, sa pamamagitan ng ribulto. Bakit? Kaya mapanibuguin nga siya. Parurusahan ka ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, nung hindi pa ninyo kilala ang Diyos, kayo alipin ng mga Diyos-Diyosan, mga ribulto, larawan na sinasamba ng tao. Kaya yung mga tao hindi nakakakilala sa Diyos, marami ribulto, hindi sila pwedeng manalangin pag walang ribulto. Hindi sila pwedeng sumamba sa Diyos kapag walang ribulto.
So yan yung mga taong hindi nila kilala ang Diyos. Bagamat tumatawag sila sa Diyos, pero ang totoo, hindi talaga nila kilala ang Diyos. Bakit ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay Espiritu. Ang sabi doon sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24, subalit dumarating na ang panahon na ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu sa katotohanan, sabagat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sabagat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat yan sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, ang totoong sumasamba sa Diyos ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu. Ibig sabihin, sa mga bagay na hindi nakikita, hindi sa mga larawan, hindi sa mga ribolto, sabagat ang Diyos ay buhay. Buhay po siya, hindi kayang buhatin ni numan. Last, paano pa natin makikilala ang isang tao na hindi niya kilala ang Diyos? Kapag siya ay nagsa-sign of cross. Kapag ang isang tao ay nagsa-sign of cross, nagpapatunay niya na hindi niya kilala ang Diyos. Bakit? Nagsimula ang sign of cross nung si Jesus Christ ay pinapako sa krus, pinarurusahan ng kamatayan. Na ang sabi ni Pilato, anong dapat natin gawin kay Kristo? Ang mga tao ay nagsisigaw, crucify Him, ipako siya sa cross. Ang iba nagsa-sign of cross para makita ni Pilato na mga tao ay gustong ipako si Kristo sa cross. Kaya sila ay nagsasign of cross. Pero yung mga taong ayaw ipako sa cross si Kristo, hindi sila nagsasign of cross. Bakit? Ayaw nilang ipako si Kristo sa cross. Amen. Ayaw nilang ipako si Kristo sa cross, kaya hindi sila nagsasign of cross. Ang nagsasign of cross lang yung mga taong galit kay Kristo, against kay Kristo, gusto pa rin nilang ipako si Kristo sa cross. Pero yung mga taong nakakilala na kay Kristo, kaibigan na ni Kristo, dapat hindi ka na nagsasign of cross. Bakit? Hindi ka na galit kay Kristo. Amen? Hindi ka na galit kay Kristo, ba't ka pa magsasign of cross? Kasi ang sign of cross, sign pa, ano ibig sabihin ng ganon? Di ba ibagsak? Ano ibig sabihin ng ganon? Di ba? Pag ginano mo, tapos ituro mo siya, ano ibig sabihin ng ganon? Ibig papako siya sa cross. Papako mo siya sa cross kasi yun ang sign mo eh. No? Yun ang sign mo. Isipin, yun ang gusto mong mangyari sa Kanya. Ipako siya sa cross. Yan na yung mga taong hindi nakakakilala kay Kristo nung panahon niya. Yan ang mga taong galit kay Kristo. Yung mga taong nagsasign of cross. Hanggang ngayon nagsasign of cross pa rin sila. Ibig sabihin, galit pa rin sila kay Kristo. Gusto pa rin nilang ipako si Kristo sa cross. Pero yung mga taong nakakakilala na kay Kristo, naging kaibigan na ni Kristo, hindi na po sila nagsasign of cross. Amen? Yan yung mga taong nakakakilala sa Diyos. Kaya doon makikita mo kung sila nakakakilala, bagat tumatawag sila sa Diyos, pero kapag sila nagsasign of cross, nagpapatunay lang na hindi pa rin nila kilala si Kristo. Hindi pa rin nila kaibigan si Kristo. Galit pa rin sila kay Kristo. Gusto pa rin nilang si Kristo ay ipako sa krus. So wala ng Kristo ang papako sa krus. Kaya po rin ng Diyos, salamat, nawa ay meron tayong intindihan at meron tayong nawaan sa salita po ng ating Panginoon.